pag binablog siya, gustong gusto niya din. Sabi ko sa kanya, bisitahin kita. Kanina sana, kaya lang ina-prioritize ko sana. Uy, magandang buhay. Yan mga ka-farmer, masaya ako dahil alam niyo kung bakit. Nataniman na po natin ang ating nataniman na po natin ang ating mga plat. Meron pa akong nakitang isang vermicast doon na isang sako. Sabi ko kung isabog mo na at pag nakabili tayo ng dadagdagan ko na lang. Kaya lang ngayon nga kailangan pong magdilig ng madalas ngayon, lalo na't nasa germination stage pa lang po yung ating mga buto. Dito po ay kangkong. Ayan, medyo 3-4 days. Tapos next week, kung nagmamadali, pwede nang kuhanan yan. Maliliit pa. Kung nagmamadali ka, pwede na pong kuhanan. Kaya maganda mabasa-basa natin para maganda na yung ating duhat. Putulin ko pala yung nakasayad sa lupa. Ganda ng pandilig natin. Hindi po nasisira yung at ganyan lang. Huwag mo lang itututok. Pakain pa tayo na isda. Si Kuya Mitch pa naman, nagpromise ako sa kanya, papasyalan ko uli. Alam niyo naman, pag binablog siya, gustong gusto niya din. Sabi ko sa kanya, bisitahin kita. Kanina sana, kaya lang ina-prioritize ko sana yung paayos ng motor kasi sira na naman. Yung kailangan daw i-full wave yun. Ay, sinasabi silang full wave, di ko masyadong maintindihan. Naka shockwave lang daw kasi yung barako So nasisira yung battery. Hindi ko nadiligan to kahapon ang maganda. Yung sa kabila medyo basa talaga yan. Parang inuulan siya, di ba? Parang tag-ulan lang. Ganun lang yan. Nalikabok pa Ay, natupi. Tingnan nyo. Talagang tiyagaan po ito. Ito yung sinasabi ko. Kasi pag bumirit po yung init, kagaya kahapon, ako napakatindi ng init, di ko kinaya. Nag-i-spray ako ng Magnum kasi may mga langgam Hindi ko po kinaya, tumigil ako kasi napakatindi ng init. Ngayon maaga pa naman. Last 10 pa lang naman po. Pero tingnan nyo, natuyo na agad yung... Pero binasa ko po ito ng maganda. Kaya sabi ko nga kahapon sa vlog, ang dilig nito is gabi, hapon, didilig ka na maganda. Tapos babalikan mo siya ng mga bago magtanghalian. Alas 10, ito po pinakamaganda. So at least tuloy-tuloy po nabasa yung lupa kasi nasa germination stage nga Hindi natin to pwedeng patuyuan. Kasi pag natuyo po ito, magkakaproblema tayo sa pagtubo ng mga buto. Ayan kailangan mas maganda yan. Maganda to pagka na puno na naman ng gulay. Tapos nagtanim na din po kami ng lemongrass dito. Ayan yung lemongrass po kasi ang gusto niyan laging basa at may araw. Yun lang naman ang requirement niyan Wala namang kung fertilizer yan kahit hindi mo na i-fertilize. Basta ang gusto niya lang is tubig at araw. Ganun lang po yan. Kaya ayun, binigay natin. Tingnan nyo tuloy na tamang tama. Ganyan talaga. Pero once na pag lumaki naman na yan, okay na. Lalo na pag natakpan na nila yung lupa. Natakpan na. Pero harvest na naman yan. Talaga, tiyaga talaga. Lalo ng tag-init.
Gaantay na yung mga tilapia. Pagkain ba, aabang na rin sila. Muusok oh. Ganda nga itong pandilig natin kasi kesa yung sprayer. Yung sprayer po ayun oh. Kailangan talaga maganda ang wala na, hanggang dito na lang tayo. Meron naman tayo pala yan sa kabila. Oh, parang ito na-delete ko ng maganda. Ito hindi. Ito maganda pa oh. Maganda pa yung ating ano to? Mustasa. Mustasa. Tapos habang nagbibilig tayo, ito sila tingnan nyo oh, malungkot na, ibig sabihin gusto niya naman ang dilig, pero kailangan nito iiwan mo. Ganyan. Para mabasa naman po yung diligan natin yung kabila habang multitasking, habang dinidiligan natin tong kabila hayaan lang muna natin doon. Dilig ako ng talbos kahapon. Kagabi, gabi na ako nagdilig kasi mas maganda magdilig kaya lang medyo malamok. So kailangan ay ito medyo ikot na tayo. Hirap talaga pag one man army. Ayan. Oh, tingnan nyo oh. Tuyo na rin. Kailangan din po nito bigyan ng maganda-ganda habang napakawalan natin yung tubig din sa kabila. Mamaya hapon uli, gano'n na naman. Dilig uli niyan. So, parang inuulan siya. Diba? Ganun lang. Magiging maganda po ito. Pero ayun, kailangan pong tutukan din. Uod ang kalaban natin. Bok choy pala, hindi ako nakapagtanim. Dinalawa ko kasi yung mustasa, isang pechay, 2 kangkong kasi gamitin po yung kangkong sa kainan. So ayun, tapos meron tayong labanos, 2 maliit, tapos onion leeks. Ngayon naman medyo lang onion leeks Pag nag summer mura po ang onion leeks, gawa ng mas gusto niyang mainit, ayaw niyang basa. Kabila nyo. Ayan, ang marangkada na init, grabe. Ay, sunog na naman ang ating likod. Kailang tapusin lang natin to at kailangan din natin magtago. Init yan, wala, medyo humina. Ayan na naman.
Importante. Mga Saturday, makikita nyo na po yan. May ano na. May putok na yung buto. By Monday, mga ano natin, kangkong, ayan na, tumubo na din yan. So, kailangan natin pitikan yan ng insecticide. Dahil, yan, talagang requirement yan. Na tayong gagawa. Dahil, kakainin po ng mga uod yan. May mga isda. Kain na rin ako. Yan po ang a day in my life. Kalimitan, ganito. Ayan. Oh, talaga. Sabi ko na nga ba, tama yung hinala ko eh. 2 beses ako magdidilig. 2 beses talaga. Hindi pwede isa. Pag bumirit po yung tanghali na init, kailangan masustain yung moisture. Pero tamang-tama pagdating ng hapon, dilig na naman tayo. Basta't ano lang, basa lang lagi. Tinatagal-tagalan ko na nga din eh. Nakaka-relax magdilig. Alam niyo ba yon? Yung mga mahilig sa halaman dyan, stress reliever ang pagdidilig ah. Kaninong kalapate yan? It's not mine. Kanino yan? Kay Rambo? Tayong kalapating red bar ah. Hindi naman nagparonda si ano, kay Rambo yan. Ano. Alam na alam mong hindi taga baka yung inakay. Nagparonda na siguro ng inakay si Rambo ah. Yung mga binigay ko sa kanya. Sabi ko ako gagastos ng mga entry. Medyo mabigat din kasi yan. Entry ka ng kung ilang piraso yung yan mo, i-entry natin. Kaalaman. Ganyan, parang inulan siya ng ano, medyo matagal po yan matuyo, especially yung nasa ilalim dahil yung uka ba ibon ah. Nipilit ko ulit mag intermittent fasting. Last meal ko kahapon alas mga 7:30. Ano na ngayon, mag 10:30 na. So makaabot tayo ng alas 12. Ayos. 16 hours. So ito wala pa. Ito na lang dalawa ang walang tanim. Yan. Tatanim natin dyan. Malilim kasi. Nag-iisipan ko din kung anong magandang itanim. Dito radish. Ganda rin yung may radish eh. Uy, sarap magdilig talaga. Tapos ito may puso na din, oh. Ayan, oh, tingnan nyo. Ewan ko lang kung gaganda. So, kailangan nating madilig din yan. Alam nyo naman. Latundan.
tayo ng konti naman na wag naman magtampo itong ating licheners. Nawili ako sa kakadilig biglang kumulimlim yan, pero wala na po tayong aasahang ulan na sabihin natin. Very small chance na uulanin pa tayo ng maganda, yung tipong nakakadilig po ng halaman talaga na magandang dilig. Wala na po. So most likely kakatikim tayo niyan April na, mid-April umpisa na ng thunderstorm. So ayun, hanggang May, ayan, yan po yung mga umpisa na ng malalakas na ulan, thunderstorm. Problema naman natin dyan tilapia, dahil yung oxygen level po ay delikado. Kailangan nun pag nag thunderstorm, kailangan nun mapagalaw yung tubig, kailangan may tubig yung delta, magpapapasok tayo. Pagka wala, nga iyak ang mga red tilapia natin, lalo na kung mababao. Kaya ito, malaking tulong po itong ating kangkong para walang gaanong mainit na tubig. Yan ikot-ikutan ko. Malas talaga ako sa langka Ako po siguro ay malas sa langka. Dami atang dito. Ako ay malas sa langka. Ito mukhang patay din yan. Patay na naman Ito yung una ko pang binili. Anong problema mo? Alam ko makaya mo naman ang init Alam ko kaya nila init Buhay pa to pero something's wrong with the soil. Parang ang problema nito, ang dami ng vermicast nito. Ito kasi grabe. Ang hirap i-recover po ng lupa Paano mo bubuhayin yung lupa? Patay na lupa kasi ito tinambak na to. Patay na lupa. Maganda na yung ating laki na duhat. Ito po ay giant duhat daw yan, kakaalaman. Yan naman ay paugat lang, hindi naman po yan grafted. They claim it, pero alam naman natin na sanga lang siya, diba? Kitang-kita mo naman sanga lang po talaga na ugat, tapos i-transfer sa paso. Ayun din po yun. Yung mga bayabas nga na nabibili, I think from seeds yan from seeds po yan, pero mahal din parang tubong lugaw pinatubo lang. Ewan ko kung grafted yan, duda ako. Dilig na tayo. Ayan okay na, mas magana ang buhay natin ngayon. Mas magana po ang buhay sa pagga-garden dahil ayan, mga pandilig na tayo. Yun nga lang, kailangan ko palang kumuha ng fish amino. Ayan, isang timba tayong fish amino doon. Lalagay ko na doon para pag nagdidilig pa rin po ng alam niyo na, pagka tumubo na to, kailangan kong i-fertilizer ng fish amino acid. Plus itong ating mga talbos din, namimiss na rin nila. Ayan, ating fish amino acid, nadilig na rin po yan kagabi. So yan naman ay hindi naman basta-basta matutuyo yung ilalim, kaya lang kailangan po ng insecticide mga butas-butas na naman ang damo. Ayan so ayan po. So ayan, maraming salamat at magandang buhay. Puro dilig lang ang vlog natin ngayon. Puro dilig lang ang vlog. Alam nyo kung bakit mga farmer, talagang kailangan po, matindi na ang init. Malamig lang po ang hangin, pero yung sikat ng araw talaga namang makakarindi pa rin. Napakainit. So talagang natutuyo po yung ating plat. At yung mga seeds natin ay kailangan po ng moisture nyan. Dapat laging basa para mag-germinate. Kaya ito kailangan, di ko nga alam, baka mamaya kahit tumubo na po sila, umaga pa din ang dilig natin. Mahirapan tayo pagka ganun.
Dahil pag Sabado Linggo walang magdidilig po ng ano, walang magdidilig ng bagay maaga bago dumating mga customer natin ay madidiligan na. Bilis lang naman kasi talaga pong kailangan ito ganyan hanggang maggabi na yan. So dapat nito by Saturday may makikita na tayong mga nag-i-sprout, lalong na yung mga maliliit na buto natin. Pagka wala, alay replant ulit, dahil ibig sabihin ay walang nangyari, ibig sabihin expired na yung mga buto. Ito ay ano na ba to, mustasa. Yan, yung mustasa natin. Sana may sa mga old ano pa naman ko nakuha, old seeds. Hindi ko alam kung tutubo ba, kakaalaman yan Saturday. Bukas lang baka may makita na tayo. Puputi na yan third day. Pag wala, ibig sabihin nag-spray naman tayo pang langgam, kaya hindi naman nadali ng langgam yan. Problema natin sa daga, mukhang na ano na natin, okay na naman. At yun nga lang, kailangan po mayat maya naglalason. Maganda naman pala yung Racumine. So binasa ko yung Racumine. Ang Racumine pala hindi talaga kaagad namamatay. So 2 to 3 days bago po mamatay yung mga daga. Ganun pala yun. Kasi marami po ang nagsabi na walang kwenta yan, kasi yung mga nabibili talagang kinabukasan lang patay na. Mahirap din po pala pagka ganun, kasi dinisign talaga yung Racumine na ganun lang, gawa nung for safety din, lalo na sa ibang mga alaga natin. May mga nag-sprout na. Okay, nasisilip ko na, tuloy-tuloy na yan. Bukas ano na yan, dito ganun pa rin, mustasa din. Init ano. Ito nadilig natin ng maganda. Siguro naman ay hindi na siya magparang dry ang ano. Last year halos mamatay po ito pero dapat nagbulaklak ano. Dumating siya sa punto na parang mamamatay, talagang hindi pa. Lipat na naman ni Kongkong. Nasaan yung 10? Kinuha niya siguro kasi may 10 meters dito okay pa rin naman yun. Ano kaya dinala? Lagi ko dinala niya doon sa kabila. Kasi hanggang dito lang to. Yun doon. Paano dinilig niya? Hindi naman. Dilig din siya Ang kangkong natin ay gusto niya ng basa. Ano pala to? Mustasa pa pala to. Para siyang inuulan. Okay na. Bukas iwan na lang muna natin tong ganito. Bukas magdidilig din naman tayo.